Yung nabili natin na bagong speedometer, testing natin. Yun. Dalawa yung wire dito mga tol sa ignition na yan. Isang orange saka isang red. Ito yung main socket mga tol, ito yung diagram. Tuturo ko sa inyo kung paano yung wiring na to mga tol. Ito yung orange wire, lagay natin dito. Gumawa akong bracket, ito yung bracket na ginawa ko. Mas maganda kasi nasa sprocket yung sensor eh, kaysa sa gulong sa harap. Sobrang advance mga tol. Tapos lipat nyo ulit, yan, zero nyo lang yung factor. Ayan, parehas sila 20 mga tol, ito yung nabili natin na bagong speedometer. Tuturo ko sa inyo kung paano yung wiring na to mga tol. Pasensya na mga tol, busy lang sa trabaho kaya ngayon lang ako nakapag-upload. Para to sa mga nakasusuki Smash yung wiring na to. Ito yung stock na milyahe ng Smash. Kasi ito yung cowling, yung tinabas ko. Diyan ikakabit tong speedometer. Yan. Mamaya na yan, turo ko muna sa inyo kung paano yung wiring nya. Ito yung diagram, lalagay ko sa comment section, saka ipa-flash ko sa screen yan, para ma-screenshot nyo, ma-save nyo yung diagram. Tuturo ko sa inyo kung paano yung gagawin dito. Una nyo gagawin mga tol, luhugutin nyo muna tong mga nasakit na to. Yan, tatanggalin nyo yung mga wire na yan para ma-arrange natin. Ganito lang pagtanggal nya mga tol. Kung wala kayong matulis sa bagay tulad na to, tusukin nyo dito, saka ganunin nyo. Yan, mahugot na yan. May mga naiwan pa, yun, nahugot na lahat. Ito yung main socket, nahugutan natin yung main socket. Yan, tuturo ko ngayon sa inyo yung main socket na yan. Ito yung main socket mga tol, ito yung diagram. Pa-flash ko rin sa screen yan para makita nyo. Etong square na to sa taas, ito yan. Yan, nakaganyan dapat yan. Yan, nakita nyo ba? Nakaganyan dapat yan. Kaya yung orange pupunta dito, dito ilalagay. Yan, pa-flash ko sa screen yung diagram na to. Yung orange dito. Yan, hanapin natin yung orange. Ito yung orange wire, lagay natin dito. Yan, nakalagay na yung orange wire. Sunod naman itong gitna, baktawan nyo yan. Dito na kaagad kayo, makikita nyo naman sa diagram. Hanapin nyo naman yung black. Eto, yan, may nakalagay na IGN. Ayan, may nakalagay na IGN. Yan, ignition, yung black. Yan yun. Yan, nakalagay ni orange saka black. Hanapin nyo naman yung sky blue, lagay nyo naman dito. Yan. Yan mga tol, sundan nyo lang yung diagram na nilagay ko sa screen. Tapos sunod blue, white. Yan, dito sa gitna. Yan, nalagay na. Tapos sunod naman yung green. Dalawa yung green dyan mga tol. Yung isang green walang nakalagay na ganito, yung isang green may nakalagay. Hanapin nyo yung green may nakalagay na ganito, GND or negative pole. Ayan, nakalagay negative pole. Yan, yung green na yan yung lalagay nyo dito sa baba na to. Yan, yung green na may negative pole na nakasulat. Ang sunod naman yung blue, hanapin nyo. Ito yung blue, lalagay nyo ngayon dito. Yan, kompleto na yan, nasa diagram na yan. Yan, okay na yan. Orange, black, blue, saka blue na may white, saka green na negative pole, tapos yung blue na high beam. Yan, kompleto na yan. May sobra dyan na wire mga tol. Itong isang blue na may green, ito yung RPM. Tapos itong red, lalagay nyo sa kulay red ng ignition switch. Bumili rin ako ng socket nyan. Ito, paglalagyan yan, para nakasakit din tong dalawa. Yung red dito, yung red dito ilalagay. Yung RPM dito. Yan, kompleto na yung main switch. Next naman, ito sa gear indicator. Yan, tatanggalin din natin yan kasi hindi nakatama yan sa stock socket ng stock na milyahe. Yan, nakatanggal na mga tol. Tanggal ko na. Ito, sa gear indicator naman tayo. Sundan nyo lang ulit tong diagram. Etong square na to, ito ulit yan. Yan, ito nasa ibabaw yan. Hanapin nyo ngayon yung green saka red.
green, red. Eto. Lagay nyo ngayon dito. Yan. Sunod, yung pink. Hanapin nyo yung pink. Eto yung pink. Lagay nyo sa pangalawa. Yan, pink. Sunod naman yung red and white. Sunod naman ay yung green black dito sa gitna, sa baba. Yan. Tapos ito yun, blue red. Lagay niya dito sa dulo. Yan. Yan, nakaayos na. Green, red, pink, saka red, white, tapos black, green, saka blue, red. Tapos etong tatlong wire na to, ito nakikita nyo, sa ano to, sa speedometer sensor. Tapos may sobrang wire dyan, ito. Huwag nyo napansinin yan, para sa FI lang yan. Ginagamit lang to para sa mga FI. Ayan yung sa temperature, check engine, basta yung mga ganun. Tapos gagawa kayo ng ganito mga tol, yan. Yung socket, bibili kayo ng socket. Bibili kayo ng ganito para yun yung isasalpak nyo. Yan, ito isasalpak nyo dun sa may socket ng stock. Ang gagawin lang naman dyan, papantayin nyo lang naman yung mga nakalagay dito. Tapos papantayin nyo dito, yan. Pantayin nyo ganun. Pag napantayin nyo na, papantayin nyo lang din dito. Yan, pantay-pantayin nyo lang yung mga wire. Ganun lang mga tol. Tapos ito yung sinasabi kong wiring. Ito yung ginawa ko. Ayan, may socket na rin yan. Yung isang wire, yung red wire, ito yon. Ibalay ko lang mga tol. Ito yun, red wire. Ito yung red wire na to, na may nakalagay na positive pole. Ayan. Dito yan mga tol. Yan, nakakonekta yan dito sa ignition. Yan, dalawang wire dito mga tol sa ignition na yan. Isang orange saka isang red. Yung red yung kukunin nyo, i-connect nyo sa red tong wire na to. Yan, yung wire na to. Tapos itong isang wire, ito yung sa RPM yan. Ito yung blue na may yellow. Tapos dito nakakonect yan mga tol. Dito nakakonect yan sa pulser. Yan, ito yung pulser mga tol. Hanapin nyo lang dyan sa gitna. Ayan, pulser dito. Ayan, yung green na may white. Yan, dyan yung i-connect yung RPM natin. Yan, yan yung RPM natin. RPM tong isa mga tol. Yan. Tapos ito yung mga stock socket natin. Dito natin sasalpak yung main socket. Tapos dito yung sa gear indicator sa cambio. Sa pagtabas naman mga tol, kayo na bahala kung paano tabas gagawin nyo. Kasi sa akin sumobra ng tabas, kaya nawala yung nasa ibabaw na to. Diba meron nakaganyan dyan yan, na sumobra akong tabas. Saka may nahabol akong tabas dito dahil yung dating tabas na to nakasagad sa taas. Yan, kaya may bilog dito. Kaya hinabol ko yung tabas doon, kaya napasagad ako. Tinanggal ko na yung nasa ibabaw na to. Tapos ginawa ko na ng paraan to, yung space sa baba. Tinabas ko rin to. Yan dito, tinabas ko para magpantay, para madali lagyan ng takip. Ang ginawa ko, ayan, plastic lang mga tol. Ano to, takip ng timba. Ayan, ginawa ko, dinikit ko lang ng glue gun. Glue gun gamitin nyo mga tol, o glue stick. Yan, pwede yan, para matapalan to. Tapos sinistikeran ko lang ng carbon sticker. Yun lang mga tol. Yan, okay naman siya. Dama na akong problema, naging problema. Yan, sa bracket naman, gumawa akong bracket. Ito yung bracket na ginawa ko. Galing to sa sprocket lock sa likod. Yan, sprocket, yung lock nut yan ng sprocket sa likod. Tapos dito sa gitna, itong plastic lang, takip ng timba. Kabit natin para matesting. Yan. Yung mga tol, nalagay na natin yung bracket. Sa dating tornilyuhan lang ng stock na milyahe, yan nakakotornilyo. Yan, dyan sa gitna.
Saka dito sa gilid ulit. Yan. Tapos eto na siya mga tol. Yan. Yan ilapat niya. Pwede na. Hindi na masama. Nakakabit yung mga sakit mga tol. Ito yung main switch na ginawa natin. Ayan. Yung main switch. Ito yung sa stock. Yung kulay blue na yan. Ayan. Ayan yung main switch. Tapos ito yung sa gear indicator, sa cambio. Tapos ito yung sa sensor. Ito yung sa RPM saka sa positive ng battery. Sa sensor naman mga tol, dito ko nilagay yan. Ito yung sensor. Yan, gumawa lang akong bracket, tinornilyo ko dito, alloy na flat bar. Tapos yan, may sariling tornilyo naman tong sensor nya. Yan yung sensor. Yan. Nakakonect na dito sa taas. Yan, wiring dyan. Yan. Tapos ayun yung magnet. Yan yung dalawa na yan. Ayun yung magnet. Ito isa, ito isa. Yan, gumawa lang ako ng yero. Yan, gumupit lang ako, ganyan na hugis mga tol. May tornilyuhan, saka may lagayan ng magnet. May lock yan sa likod yung magnet na yan, kaya hindi matatanggal yan. Yan. Mas maganda kasi nasa sprocket yung sensor eh, kaysa sa gulong sa harap. Yan, gayahin nyo na lang mga tol kung gusto nyo dito sa sprocket. Nakalagay yung sensor nyo. Kakabit ko na to mga tol, di ko na papakita yung video. Tatapusin ko na yung kabit para matapos na. Nakikabit ko na mga tol. Testing natin. Yun. Pang Honda Grom nga pala to, saka RS150 yung milyahe na to. Yan. Okay na. Mamaya kakalibrate ko mamayang gabi para mas kitang kita nyo yung dashboard. Tuturuan ko kayo paano mag-calibrate. Ayan mga tol, tuturo ko ngayon sa inyo paano i-calibrate to. So ganito, kung gusto nyo gayahin yung sa akin tulad ng sensor ko na nasa sprocket, ganito lang. Punta kayo sa trip, pinutin nyo itong left button. Pag napunta kayo sa trip, hold nyo yung left button ng matagal hanggang sa may lumabas. Yan, tapos lalagay nyo dyan 750. Yan, ito, pinutin nyo itong right side, 1, 2, 3, 4, 5, tapos 7, tapos pinutin nyo itong left side para mapunta sa gitna. Tapos 1, 2, 3, 4, 5. Tapos hold nyo ulit yung left button. Pag na-hold nyo yung left button, yan, ayan yung LC, yung ikot yan ng gulong. Skip muna natin yan. Pindutin nyo ulit tong left side. Tapos pag napunta kayo dito sa pulse, yan, nakalagay dyan 2, gawin yung 4. Yan, pag nagawa nyo yung 4 yung pulse, tapos lipat nyo ulit, yan, 0 nyo lang yung factor, fuel 2, tapos 0. Tapos yan, huwag nyo mong galawin. Hold nyo lang ulit tong left button. Yan. Tignan natin yung rating ngayon sa dito sa GPS natin. Yan. Ito nga pala yung GPS ko mga tol. Yan. Tignan natin yung reading dyan. Tatakbuhin natin. Kunin ko na lang. Tatakbuhin natin mga tol. Sobrang advance mga tol. 16 pa lang sa GPS, 17 pa lang sa GPS, 22 na sa milyahe natin. Hinto tayo. Ayusin natin. Ayusin natin yan. Yan, sa trip ulit. Hold natin. Tapos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapos 5. Tapos hold. Yan, ito naman yung gagalawin natin ngayon. Lipat nyo ulit, pinutin nyo tong left button. Babaan natin. Gawin natin ano, 4:45. Yan, tignan natin kung magiging tama na siya dito sa GPS. Yan. Hold lang ulit to. Testing ulit. Ay pa mag-read. Kulang pa. 20.
natin. Trip. Bawas pa tayo. 1, 2, 3, 4, 5. Ay mali, 7 nga pala yan. Ipat natin ulit. Yan, 7, tas hold. Gawin nating 140 o 142. Gawin natin 140 lang. Ayan. Ayan, testing ulit natin. Ayan, testing ulit natin. Gawin natin kung parehas sila. Tagal mag-read ng GPS sa cellphone. Ayan, konti na lang difference. Ayan, parehas sila. 20, 20. 21. Konti na lang difference sila. Pero pwede na siguro yan. 22, 23. Matagal lang mag-read sa GPS sa cellphone. Pero yan, napapantayan na sila. 23, 22. Yan. Okay na siguro yan mga tol. Hindi naman nagkakalayo sa GPS. Pero kung gusto nyo pa ng mas accurate, kaya lang makunat na to masyado sa GPS na to. Kadalasan sa GPS plus 10 sa milyahe kapag nasa 100 plus na. 100 plus na itakbo mo, advance ng 10 dito. Kunyari dito 110 na, dito 100 pa lang sa GPS. Okay na siguro yun. Halos sabay na, halos pantay na sila. Accurate na yan. Okay na yan.